What's up mga idol? Welcome back sa ating channel. Medyo matagal-tagal po tayong nawala. At ayan mga idol, ang gagawin po natin ngayon ay yung bootloop problem ng Redmi Note 11 4G. At kung napapansin nyo mga idol, ganyan lang po siya kapag i-charge mo siya. Kusa po siyang mag-on at nagre-reboot lang po ng nagre-reboot. Hindi po siya nagtutuloy sa menu. Panay MI logo lang po siya paulit-ulit. At binuksan na po pala ito ng may-ari mga idol at ang akala niya makuha niya sa repair dahil nabagsak na daw po ito at bigla na lang daw po nagre-restart at ayan mga idol, hindi na po naayos pagbalik kaya ayusin na lang po natin at grabe baluktot din po ang frame nito, malakas po siguro sa pagkakahulog. At ayan mga idol, ganyan lang talaga siya. Paano ba yan solusyonan ang bootloop problem ng Redmi Note 11 4G? At ayan mga idol, buksan na po natin. So gamit po tayo ng pantastas. So madali ko na po siya nabuksan mga idol dahil yung pinakalikod niya ay nabuksan na po ito, na check na po ito at hindi po alam gawin ng may-ari. So ayan, kaya pinadala po sa atin at nakita ang ating mga video na gumagawa tayo ng mga ganitong problema na naglogo lang. At sa gustong magpaayos ng ganito ay mag-PM lang kayo sa ating FB page, Julfun TV Official New Page. At ayan mga idol, tanggalin natin lahat ng screw, taas at baba at mag-shoutout tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon, shout out sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shout out, comment po kayo sa video. At ayun mga idol, kung napapansin nyo, panay restart lang talaga siya. Hindi po siya nagtutuloy sa menu. At pinalalamove lang pala ito mga idol. Galing po ito sa Tondo, Maynila. At maraming salamat sa inyong tiwala mga idol. At ayan mga idol, nabuksan na po natin. At ayan, ito po yung pag-troubleshoot ko dito mga idol. Una ko pong ginawa, inangat ko po ang battery at sinalpak. At kung napapansin nyo mga idol, kusa po siyang nag-o-open kahit hindi natin pinindot ang power switch. Ayan mga idol, so troubleshoot po natin ulit. Ayan, kung napapansin nyo, hindi naman siya nag-open kapag tinanggal ang battery. At kapag isalpak natin na hindi natin pindutin ang power on, ayan, kusa po siyang mag-o-open. So, ibig sabihin mga idol, nakuha na po natin ang problema nito. Kung napapansin nyo kanina mga idol, kapag tanggalin ang battery, kapag ibalik natin, ay kusa po talaga siyang nag-o-open kahit hindi mo na pinindot ang pinaka-power switch. So, ibig sabihin mga idol, grounded po ang pinaka-power nito. Kaya po siya nagpapatay-patay, naglulugo-lugo na lang, hindi nagtutuloy sa menu dahil may shortage sa pinaka-power switch. So ang kailangan dito mga idol, palitan po ito yung on-off switch. So siya po yung grounded, kaya po siya namamatay ng namamatay. Ayan, kung napapansin nyo, sinalpak natin yung battery tapos hindi natin pinower on. At kung napapansin nyo mga idol, nakikita ang lugo-lugo niya. Kaya po siya namamatay mga idol dahil mayroong grounded sa switch. So kailangan po niyan palitan ng power switch. So paano din ba yan palitan? So ayan mga idol, so kaskasin po natin para madali po natin matanggal ang pinaka power switch. So hindi na lang natin tanggalin ang pinaka main flex kasi baka mamaya magkaroon pa ng punit yan at magkakaproblema pa tayo. So dito lang naman ang tama mga idol, yung pinaka switch. So yun po yung palitan natin mga idol para magnormal na po ito. Ayan, tanggalin muna natin, gumamit yan ng soldering at pinaka flux. So liquid po yung flux mga idol para mas madali po matanggal ang pinaka power switch. Ayan mga idol, so kaskasin natin. So may mga linya po yan, positive at negative. So kailangan mga idol, hindi po yan matanggalan ng paa para mahinang nyo pa ang switch. At sa mga hindi pa natuto nito magpalit ng switch mga idol, pwede nyo po palitan ng power flex connected sa volume at on-off. So ayan, so may dalawa po siyang linya mga idol. So yan po yung positive at negative. At dahil napalitan na po natin ng power switch, ayan, i-testing na po natin. Pansin nyo mga idol, hindi na po siya nag-automatic on. Ayan, nag-charge na po siya. Lumalabas na po ang charging logo. Kanina kasi mga idol, nung sinalpak po natin, hindi po talaga nakikita ang charging indicator dahil short po ang power switch. Kusa po siyang nabubuhay at kusa din po siyang namamatay dahil po doon sa tinanggal natin na pinaka power switch. At ang kagandahan dito mga idol, kumuha po ako ng power switch na galing sa unit original po ito para pang matagalan po talaga at hindi agad-agad madudurog. At ayan mga idol, so pinatong lang po natin sa soldering para safety
faulty po siya. At hindi po natin tinanggal ang pinaka-flex ng Redmi Note 11 mga idol dahil switch lang naman po ang palitan natin. So mas safe po siya gawin para hindi magalaw-galaw ang pinaka-power flex. Baka mamaya kunting pagangat natin ay mapuputol po siya. At ayun mga idol, so ihinang po natin both side. So dalawa po yan paa mga idol. Ang kailangan nyo lang dito, meron kayong soldering at dapat mga idol hindi manginginig ang kamay pag hininang yan. Kasi pwedeng masunog din yan kapag nainitan mo ang power switch. Ayan mga idol, so dahil nahinang na po natin at kung napapansin nyo mga idol, maganda naman po ang paghinang natin. Sure bulan na ito at sana mga idol gagana po siya kagad para naman mas matuwa po ang may-ari. At dahil tapos na po natin na palitan ng power switch, i-testing na natin at isalpak natin ang battery at tingnan natin kung mag-automatic on pa ba. At ayan mga idol, kung napapansin nyo po, hindi na po lumalabas ang MI logo. Hindi po kagaya kanina na pagsalpak mo siya ng battery ay talagang lalabas agad ang MI logo. Pero hindi po nagtutuloy. So ngayon mga idol, dahil normal na po siya, ikabit muna natin lahat at linisan natin. Dahil kanina, angat po ang bandang gilid dahil po sa dikit na nagkumpul-kumpul. At tingnan natin kung mag-charge na ba ng normal. Makikita na ba ang charging percentage? Dahil kapag nag-automatic ay hindi po talaga makikita ang charging percentage. At ayan na nga mga idol, normal na po ito. At ikabit muna natin lahat ng screw bago natin i-test mamaya kung talagang nag-normal na ba ito. At maraming salamat po pala sa nagpadala nito. Pinaalala mo, brother lang po ito. At sa mga gustong magpaayos ng ganito ay mag-PM lang kayo sa ating FB page, Julfon TV Official New Page. Sa mga ganitong problema mga idol, nakita naman natin kanina, ang mga ganitong unit kasi mga idol ay wala po itong fuse. Kaya dapat i-troubleshoot talaga siya. Doon mo malalaman kung ano ba talaga ang sira. At ayan mga idol, mag-apply po tayo ng double-sided tape para mag-fit pa rin ang pinakalikod niya mamaya. At maraming salamat po pala sa lahat na nag-subscribe sa ating channel. Road to 100k subscriber na po tayo. At ayan mga idol, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking channel. At ayan mga idol, ipit na natin yung likod. So fit na fit pa rin yan. At kung napapansin nyo, ang bilis po niyang mag-charge. At dahil baluktot na kanina ang frame mga idol, ayan, nabalik po natin sa normal. So ayan, iuna po natin at tingnan po natin kung talagang maghang logo pa rin ba, nagpapatay-patay pa rin ba siya, nagbubutlop. At ayan mga idol, hindi po yan nakita kanina ang Xiaomi Hyper OS. So hanggang MI lang siya at namamatay. At ito na po yung resulta mga idol. Kung napapansin nyo, nagtuloy na sa menu. At kagandahan po dito, wala pong nabura. Talagang nagnormal na siya, wala na pong sakit sa ulo. So hindi na natin pakialaman ang password dahil ang pinagawa lang naman sa atin ay yung bootlop lang. Another satisfied video dahil wala pong nabura. At ayan mga idol, tingnan natin kung magre-react ang power switch. I-unlock po natin. At ayan mga idol, sobrang lambot po niya. Talagang bumalik na po sa normal ang kanyang power switch. At sana mga idol, nakakuha kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. At ito po yung binayad sa atin mga idol. Maraming salamat ma'am sa inyong tiwala sa pagpaalala mo. At ito pala ay galing sa Tondo mga idol. So ito po yung box niya kanina at hanggang dito lang po tayo. Ready to pick up na po ito. So oras lang po ang tinagal sa atin mga idol at nauwi din po kagad. So hanggang dito lang po ang ating video. Maraming salamat po sa inyong palaging panonood.